is a very, very important activity, even more important, in fact, than the large-scale balikatan that we are conducting. So we should really dedicate time and effort in order to make this joint exercise a success. Exercise is to test our capabilities and of course our capacities to accomplish our mission. Very significant ito sa amin dahil for the longest time nagkakanta kami ng ganitong exercises
bilateral with the US Marine Corps. Ang mga amphibious assault vehicle ang pinakabagong asset ng Philippine Navy at galing ito sa bansang Korea. Sa kasalukuyan, 8 AAV ang meron ang Pilipinas at malaki ang maitutulong nito hindi lamang sa pagdepensa ng ating mga teritoryo kundi na rin sa disaster response. May mga area na maliliit, makikitid. So, given na yung AAV natin, kayang-kaya niyang pasukin yung mga area na yon para makapagbigay tulong sa ating mga komunidad na nasasalanta ng mga bagyo or kahit anumang mga kalamidad. Mahigit 400 tauhan ng Navy at Air Force ang nakiisa sa naturang aktibidad. Maging ang mga reservists ng AFP ay kasama dito. Ito kasi ang paraan ng militar upang sanayin sila sa mga bagong kagamitan. Very high moral sa aming mga reservists dahil na-integrate kami sa regular force and reserve force. Just before the crack of dawn, Joint Army, Navy, and Air Force units launched a covert assault operation. The mission, regain control of an airfield overtaken by armed men. As a spy plane hovers above ground zero, paratroopers make a free fall. Moments later, more troops descend on the target. At this stage of the exercise, the troops are trained on how to assault an enemy encampment in an urban setting. This is similar to incidents wherein the military had to regain control of the cities of Zamboanga and Marawi when it came under siege by rebels and bandits. Military exercise lamang ito pero makikita nyo ang tensyon at ang ingay ay halos kapareho ng aktual na senaryo dahil sinisikap na makuha kung paano magre-react ang mga sundalo sa bawat eksenang nasa paligid na. Teacher sa Pangasinan si Corporal Mary Ann Antonio. Bilang reservist sa Army, di siya nagdalawang isip na mag-volunteer para malaman kung paano makakatulong sa mga sundalo. Malaki po yung role namin dito kasi pagka once po na kinailangan po ng mga regular po na forces yung aming tulong, kami po yung magiging reinforcement po nila. It is just highly na on our own, no, makita natin na yung AFP natin can work as one para ipakita sa atin sa tao na we are credible and reliable AFP. Bago natin mag-rely sa iba, mag-rely muna tayo sa sarili, no? Kasi wala namang ibang magtatanggol sa bansa natin at kundi tayo. We have to think as one, operate as one, and accomplish the mission as one.